Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay andito ulit tayo sa ating mini greenhouse. So magbubukas tayo ngayon ng ating mini greenhouse. And dito banda is nabuksan ko na. Tapos dito banda sa gilid. Kailangan ko pa itong iangat dahil napakainit. So iangat ko to hanggang dito banda yung plastic. Tapos tara pasok tayo. So ayan yung aking mga babies dito sa loob. Medyo mahangin ngayon dahil nga sa bagyo. Pero yung bagyo is hindi na dumaan sa amin. Parang nag-curve siya. So hindi siya dumiretso dito sa amin. Lumiko siya ng daan. And nandito nga pala yung aking isang purple delight. Ayan, dahil ayaw ko na siyang magkaroon ng stem rot. Sayang kasi. Ayan, malago na siya guys. Tapos tingnan ninyo oh. Meron siyang stem rot, di ba? So, nung nakaraan ay nagdilig ako dito pero pinipili ko lang yung diligan ko. Ito, diniligan ko to siya dahil napaka ano na ng dahon. Nangulubot na siya. So, diniligan ko siya ng napaka konti. Pero itong dito, talagang finol water ko to kasi sobrang ano talaga ng dahon niya, guys. Kung nakita ninyo, oh, napakanipis ng dahon. So, finol water ko siya. Ayan, dahil sobrang nipis talaga ng dahon niya guys. Tapos ito rin, finol water ko rin to siya. Dahil nga sobrang kulubot na talaga ng kanyang dahon. And ayan, medyo tumigas na siya ngayon guys. Ayan, matigas na yung kanyang dahon. Tapos ito ding, ano ko dito, Romeo ko, ano din, finol water ko din. Itong tatlo na to, ayan, finol water ko to sila. Dahil yung kanyang dahon ay sobrang kulubot na. Tapos itong mga ano natin dito ay okay naman. Itong mga malaking succulents natin, ayan, okay naman siya. So dapat nga pala ngayon ay i-head cut ko to siya. Nakalimutan kong magdala ng ano, gunting. Mayroon akong gunting dito sa bukid, kaya lang marumi siya guys. So kailangan yung gunting na gamitin natin ay ano, naka-sterilize siya para hindi siya magkaroon ng sakit. Ayan, ito oh, unti-unti nang nag-dry. Pero hindi ko pa rin siya tinatanggal kasi yung kalahati ay hindi pa naman dry. So, inantay ko munang mag-dry lahat. Saka ko na siya tanggalin yung dahon. Para siyang naglegi. Ayan. Tingnan ninyo yung katabi. Ibang-iba. Diba? Ibang-iba yung katabi niya. Tapos, ayan yung ating mga ano dito. Yan, iba nating mga ebony. So, kailangan ko talagang buksan tong aking ano dyan, plastic dahil napakainit. So, gaano ba kainit ngayon? Ayan, medyo bumaba na siya ngayon. Kanina is nasa ano siya, 40 degrees. Dahil pati doon sa dulo is nakasarado yung plastic dyan. Dahil ayaw ko mabasa sa ulan yung mga succulents ko sa gilid. So, nasa 40 degrees siya kapag hindi siya binuksan. Pero ngayon is nasa 34 na. Unti-unti nang bumababa. Tapos, 75 ang humidity sa loob. Yan. Tapos, ito. Ayan yung ating mga babies dito. Yung ibang babies natin. Ayan. Ito oh, tingnan ninyo oh, nagkasakit. Ayan, nahulog na. Ito yung variegated ko. Nagkasakit siya guys. Kung napansin niyo yung dahon, mayroong mga itim-itim. So, ganun talaga. Kapag summer, marami kang ma-encounter na sakit ng succulents. So, ayun. Every year talagang ano, lesson. Lesson to learn. Every year. Dahil hindi naman perfect na ano, na talagang lahat sila ay healthy during summertime. Meron talagang magkasakit kahit gaano ka pa kaingat, kahit pa mag-spray ka ng mga kung ano-ano. Meron at meron talagang magkasakit. So, i-let go na lang natin kung nagkasakit. Huwag na nating anuhin, isipin. Ayun. Let go na lang. And then, ayun, propagate ulit. Start ulit sa umpisa and then ayun, pag-aralan na naman. Ayan, meron dito. Ayan. So, kaya ako merong mga babies na propagation kasi ayun nga, kapag summertime
napakahirap mag-alaga or yun bang basahin kung ano yung maganda para sa kanila dahil nga sa sobrang init, and every year paiba-iba yung init. Pero nung mga first time ko pang mag-alaga, mas marami akong mga damage na succulents during summertime. So ngayon, nagkakaroon naman ng damage pero hindi talaga katulad nung nag-umpisa pa lang ako kasi medyo na-control ko na yung kung paano sila diligan. Ayun, and then kailan ang magandang timing para mag-spray ng mga fungicide, pesticide, mga ganon. So kapag sobrang init ng panahon guys, wag na wag kayong mag-spray ng fungicide or pesticide kasi nga masisira yung inyong mga succulents. Instead na gaganda, maluto yung dahon nila sa gamot. Yun. So, meron ako mga timing kung paano ko sila isprayhan. Halimbawa, pag sunod-sunod makulimlim yung panahon at bumaba yung temperature, halimbawa mga bumaba ng 30 degrees, ayun, mag-i-spray ako nun. Kapag makulimlim lang yung panahon guys ha, pero kapag mainit tapos 30 degrees, hindi ko sila kailangang isprayhan kasi maluto yung dahon. Tapos yung ating mga babies dyan, ayan, yung ating mga babies. Tapos yung iba dito, ayan, yung mga ano natin. Ito rin, oh, meron na, oh. Si Shukrim, ayan, Shukrim. Tapos ang ating black ionium, tingnan ninyo, black na black siya, guys. So, tulog pa rin to, guys. Ayan, ayan yung hitsura niya kapag tulog. So, wag ninyong i-overwater. Pwede ninyong diligan pero napakakonti lang kasi kapag na-overwater yan, masisira yung ugat dahil hindi naman nila iniinom yung lahat ng tubig. Napakakonti lang kapag nagdilig kayo. Kapag ganito yung hitsura niya, konti lang ang dilig at wag na wag din yung iripating yung ionium during summertime. Hayaan nyo lang siya. Mag-antay kayo ng medyo malamig na yung panahon, saka na kayo mag-repating ng ionium. During summertime, wag na wag ninyong galawin ang inyong ionium para hindi mamatay. And then, ito yung kinain ng ano ba yun? Uod. So, ayan oh, yung gitna hindi na puruhan. Yan, mayroon na siyang bagong dahon na palabas. Tapos yung iba pang kinain ng uod dito. Yan, wala pa. Ito mayroon na oh. Yan, meron na siyang 3 babies na palabas sa gitna. Yan, yung isang rosette lang na ganito, nagkaroon siya, napalitan siya ng 3, di ba? Tapos ito yung ating mibina, oh. Ayan yung ating mibina, guys. Maganda yung ano niya ngayong taon. Hindi katulad nung last year na nakalbo to siya. Kunti na lang talaga yung dahon niya, guys. Malapit na siyang mamatay last year. Buti na lang at ayun, na-save ko naman siya. Kasi mahirap siyang hanapin dito sa amin. Pwede ka namang bumili sa internet. Kaya lang, medyo mahal kasi kapag bumili sa internet. So, ayan. Tapos yung ating piropagate dito, ito rin siya. O, tingnan niyo. Okay naman siya, guys. Tapos yung dito sa dulo ng mga babies natin, ayan, nabasa sa ulan. Pero okay lang naman sila kahit nabasa sila sa ulan. Tapos itong ionium natin dito na kiwi, tingnan niyo, nabasa din siya sa ulan, guys. Ayan, oh, basang-basa. Pero ayan, oh, healthy siya. Mas maganda to siya kaysa yung nasa bahay ko na ganito. At saka, ito nga pala siya ay growing from leaf. Ayan. Yung dahon na nalaglag, siguro mga taon-taon na, siguro 2 years ago na siguro, guys. And, nilagay ko lang sa ibabaw ng lupa. Tapos, nagkaroon siya ng baby. So, ayun, inalagaan ko na lang at ganito na yung hitsura niya ngayon. So, lumaki lang to siya. Galing sa dahon, ayan. Pwede siyang i-propagate sa dahon. Itong ionium kiwi. Tapos ang ating tom-tom dito, ayan. Healthy pa rin siya. Makapal na siya. Kasi nag-ano ako nito, nag-propagate ako nito, guys. Gusto ko siyang dumami kasi ang cute-cute niya, di ba? Meron din dito, ayan oh. So
So, ayun lang ang ating... Ayan guys, meron tayo ditong nasira. Ayan, isang baby, nagkamashi. So, every year talaga is hindi perfect ang ating mga succulents. Meron at mayroong magkaroon ng sakit. Tapos, eto tingnan ninyo. Mayroon ulit tayong mga babies na bago dyan. Nagtanggal na ako ng babies dyan. Yung mga tinanggal ko ay nandito. Eto sila lahat. Ayan. Ayan sila lahat. Ang ating lemon rose na variegated. So, yung mga babies na yun ay galing dito lahat. So, ito yung mother plant. Itong malaking dahon. Ang mother plant natin. So, ayun lang guys ang ating latest dito sa loob ng aking mini greenhouse. Tsaka ito, pinaghiwa-hiwalay ko dahil napakasikip na nila sa isang tray. So, nagdagdag tayo ng isang pang tray para, ayan, medyo maglayo sila ng konti. Ayan. So, thank you so much for watching guys. At sa hindi pa pala nakapag-subscribe at nakapag-like at nakapag-share, please subscribe, like, and share. At maraming salamat lagi sa inyong panunood at sa walang sawang pag-aantay sa aking i-upload na video. Ayan. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!